Hello po, kamusta po muli mga katambay? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin ngayon mga katambay. Ito pong nakaraan po na sinasabi nilang rally para pag-resignin po o mag-resign ang ating VP Sara sa pagiging secretary po ng DepEd mga katambay. Yung sinasabing Sara resign mga katambay. Ito po, pakinggan po natin at isa rin po nga pala mga tambay, ito pong rally po hindi po ito dinumog mga tambay. Halos sila-sila lang daw po ang narito po at karamihan daw po dito ay hindi tumatanggap ng bayad mga tambay. Ito, tingnan po natin. Ito, pakinggan po natin, komentuhan po natin mga tambay. Sikat na vlogger. Tawagin po natin si Viva Alicia. Ayan. Diba? Aligin kasi kayo, sir. In fairness, pogi si sir, ha? Batang-bata pa. Hello po sa lahat. Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Tatlong salita lang yung babanggitin natin dito. Respeto, pagmamahal sa bayan at pananagutan. Dito maiintindihan nyo lahat, mga kababayan. Hindi ko nahahabaan pa kasi limitado lang yung oras natin. Alam nyo, nung itinalaga si Sara bilang sekretarya ng DepEd, pananagutan niya na protektahan ang kaalaman ng mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga kabataan. At isa pa mga kababayan, si Kibuloy, alam nating akusado at ang biktima mga minor de edad. Ibig sabihin, mga kabataan niya na dapat ay nag-aaral at hindi nabibiktima ng isang pastor. Ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, kung siya ay ina ng ating mga kabataan, ng mga mag-aaral dahil sekretarya siya ng DepEd, dapat mga kababayan, kinakapa niya muna yung mga naabuso ni Kibuloy bago siya pumunta sa rally ni Kibuloy at makiisa doon habang wala ang ating presidente. Ngayon mga kababayan, ito yung pangalawa, yung pagmamahal sa bayan. Alam nyo, yung ating mga kapulisan, yung ating mga kasundaluhan, lagi kong sinasabi sa vlog natin, napaka-importante ng mga yan sa tuwing nasusugatan yung mga yan para na rin tayo nasugatan. Ngayon mga kababayan, yung mga kasundaluhan natin, na winater ka nung sa West Philippine Sea, simpleng komento lang yung hinihingi sa kanya. Hindi niya pa magawa. Samantalat yung mga simple natin mga kababayan dyan, kahit walang katungkulan sa gobyerno, meron silang komento mga kababayan. At ito pa mga kababayan, yung respeto at halal. Alam naman natin na yung ating presidente ay hinalal ng 31 million na butante. Ngayon mga kababayan, ipinananawagan na ang kanilang mga kasamahan na bumaba sa pwesto para ano? Ano ang sabi ni Roque ng aking kababayan? Para i-take over ni Sara yung pwesto ni PBBM. Kung yung sekretarya nga, yung DepEd nga, hindi mo kayang gamutin, ang Pilipinas pa kaya? Ganun lamang po simple. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Komentuhan po natin itong sinasabing, ano ba pangalan nito? Si Jake Magnus, mga tambay. Ito pong sa rally po na Sara resign. Napakababaw po ng kanyang ang kanyang batikos sa VP Sara mga tambay. Si VP Sara isang vice president. Ang kanyang mandato yung pagiging DepEd at sinasabi do sa DepEd na hindi niya nagagampanan at ikinabit pa kay Kibuloy mga katamay dahil daw meron daw ginagahasa di umano na mga minor o sinasabing mga estudyante o kabataan, di umano. Ayon po rito sa vlogger po yata ito, mga katambay. At bago raw niya puntahan, yung sinasabing maisog rally po yun, dapat daw inaalam niya muna, mga katambay. Ibang klase po. Hindi ho nag-iisip ito. Una-una, nasa korte na po usapin ito. Nasa korte. At wala pong kinalaman ang pagiging DepEd secretary niya roon sa kaso ni Kibuloy, mga katamay. At yung kaso ni Kibuloy na sinasabi niya, hindi pa ho DepEd secretary si Sara Duterte noon. Yung mga sinasabi nila na minulet siya o pinagsamantalan di umano ni Kibuloy, hindi pa vice president si Sara noon, mga katamay. At hindi pa rin siya DepEd secretary. Matagal na nga po yun, naungkat lang po yun, di ba? Dahil ikinalkal lang po ng DOJ yung mga kaso niya dito po sa Davao. Matagal na panahon na po yun. At nung mga panahon na yun, baka hindi pa mayor si Sara, mga tambay.
At yung sinasabi niyang iba, kung sa idadagdag niya may kaso ang Kibuloy, nasa Amerika yon mga tambay, wala sa Pilipinas. At yun umaandar na rin po yung kaso ng Kibuloy sa Amerika. Yun, di umano yun po ang nangyayari. Kaya po, makapanira lang po itong sinasabing Jake Magnus para maikabit lang sa pagiging DepEd Secretary. At isinama pa ang Kibuloy, mga tambay. Isinama pa yung issue ng Kibuloy, di ba? Malayong malayo po. Para lang maikabit, para masiraan yung number 1 secretary sa buong ahensya ng gobyerno na ilang taon na magkasunod, halos magkasunod na taon na laging number 1 yung ahensya, sa mga, survey na pinakamagaling humawak ng department ng isang secretary sa buong bansa ay si Sara Duterte po, mga tambay, ang Vice President na sa trust and approval rating, dinadaig niya po ang Pangulo, mga tambay. Ang Pangulo po ay bumababa ang approval at trust rating. Yung sinasabi niya na binoto po ng 31 million. Hiyang-hiya naman po tayo sa kanya, mga tambay. Ipinagmalaki pa yung 31 million kay Sara Duterte na mahigit 32 million ang nakuhang boto. Mas malaki pa ang boto ng Vice President dito sa presidente na sinasabi niya, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo dito sa kay sinasabing vlogger na si Jake Magnus, mga tambay. Hindi po yata alam yung sinasabi na, paparatangat at ipagmamalaki mo pa sa Vice President yung boto ng presidente na 31 million. Yung boto nga ng Vice President ay more than 32 million, mga tambay. Di ba? At yung sinasabi niya, na hindi po nagsasalita ang Vice President tungkol po sa South China Sea o West Philippine Sea. Hindi niya mandato yun. Gawin yung presidente ang Vice President ng araw-araw niyong tanungin at araw-araw sasagot yan. At kasi ang Vice President, hindi po katulad ng dating Vice President po yan na si Vice President Leni Robredo na lahat po yun ang issue ay sinausawan. Iba po ang mga Duterte pag hindi po nila mandato at hindi po talaga nila trabaho. Katulad niyan, ayaw po nila sapawan ng presidente. Hindi po sila nananapaw. Hindi po katulad ng ibang politiko na sapaw ng sapaw. Kahit hindi nila trabaho, sinasapawan para lang umangat ng exposure sa media at lalo po sa social media at lalo po rito kay Jake Magnus. Sanay na sanay po kasi yata itong tao na ito, itong vlogger na ito, di umano. Sa mga politiko na epal, mga tamay, mga epal na lahat ay sinasawsawan. Katulad ng mga politiko ngayon na nasa Kamara at nasa Senado, lahat ay sinawsawan, mga katamay. Kahit hindi nila trabaho, ang trabaho nila ay gumawa ng batas. Ngayon po, sa Kamara, puro investigador na po lahat ngayon. Ganon din sa Senado. Yan po, nasanay ang taong ito. Sa ganun po siyang sistema ng politika nasanay. Nasanay po siya sa pagiging epal na politiko. At epal na politika, mga katambay. Di ba? Binato ng binato lahat ng issue, pinasama ng pinasama ang VP Sara na hindi naman niya mandato. Intayin mo, Mr. Jake Magnus na maging presidente, ang Vice President. Saka mo ngayon pulaan. Pulaan mo kung hindi siya nagsasalita pag siya'y naging Commander-in-Chief na. Kasi ngayon, hindi pa siya Commander-in-Chief. Wala siyang karapatan, na panghimasukan ng desisyon at ang Commander-in-Chief lang ang magpuprotekta sa ating bansa. Siya lang ang may karapatang magsalita. Ang Vice President, lagi lang naghihintay lang yan. Kung ano ang iutos at sasabihin ng Pangulo sa kanya, yun lang ang gagawin ng Presidente, ang ng Vice President, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo rito sa taong ito. Medyo iba na. Parang hindi yata nababayaran ito, mga katambay. At talagang napakababaw. Kaya hindi dadami pa lang susuporta rito sa Sara, resign. Sa tingin ni Kamanong, hindi dadami. Pagka ganito lang ang ginagawang issue sa Vice President na napakababaw at walang logic para mo pag-resignin ng isang Vice President na pinakamataas ang nakukuhang approval at trust rating at sa buong ahensya, siya yung number 1 na nagpapatakbo ng maganda sa sa ahensya ng gobyerno, lalo ang DepEd. Tapos pag-re-resignin mo, bakit hindi ang Pangulo ang pag-resignin mo, mga tambay? Dahil may issue ng droga yon, Mr. Mr. Jake.
Yun ang pag-resignin mo kaya dahil may issue ng droga at hindi pa niya kinaklaro ang Pangulo. Ito naman, Vice President, walang issue ng droga ito. Di po ba mga tambay? Ito pa po isa mga tambay. Yung talagang, ito naman po, panatiko naman po ito ng BP Sara. Ito po si Attorney Enzo Recto po. Ito po talagang kay BP Leni po ito. I-correct ko lang po, hindi po kay BP Sara, kay BP Leni po. Ngayon po, kaalyado na rin po ng Pangulong Marcos na dati po nila sinusuka ang Pangulong Marcos, lalo po nung hindi pa kampanyahan at nung kampanyahan, galit na galit po sila sa Pangulong Marcos. Ngayon po, magkaka-alyado na sila. Ito po, binabakbakan din po si BP Sara mga tambay. Sa ating kinusunod lahat ng ating pinaglalaban, lagi-lagi na lang po. Sino po ang ating susunod na panauhin dito sa Tablado? Isigaw niyo po! Enzo Recto! Ano daw nakasan niyo? Enzo Recto! Ano? Total, hinihingi nyo. Ibibigay po natin, mga kaibigan, palakpakan po natin ang nag-iisang nabubukod na kay Atty. Enzo Recto! Attorney Auditor. Magandang gabi. Kanina ako yung pagbati ko. Medyo pagod po ako kasi 2 araw kami naglayag sa West Philippine Sea. Kanina lang na alauna ng madaling araw po kami dumating. Pero nangako ako sa mga organizers nito na pag natapos ng maaga yung paglalayag namin, didiretso ako dito. Hindi naman po ako nagbibiro ng sabihin ko yun. Kasi kahit sa mga vlog ko, kung may nakakapanood lang po kayo sa akin, lagi ko namang sinasabi na sa maraming issues, magkakasama tayo. Hindi naman po sa inyo hingin na ako po'y ang sinuportahan ko ng eleksyon, si Leni Robredo. Unang-una po kasi taga-Naga City ako. Siya nga po pala, si Takiro pala galing pang Iloilo. Ako po, hindi po ako, ngayon, lumuwas lang po talaga ako para sumama sa West Philippine Sea. Kaya, ayan po mga tambay. Putulin na natin kasi isa rin po ang kanyang sinabi po, katulad po ng isang vlogger na napakinggan po natin. Ganon din po ang kanyang paninira. Ito pong si Attorney Enzo Recto po mga tambayan. Dati pong supporters at talagang Leni Robredo po ito. Ngayon po, nandito na po sa, umaakyat na po at talagang sinasabing pinakamagaling pong Pangulo. Ang dati po nila isinusuka na si Ferdinand Marcos. Nagustuhan na po nila ang pamamalakad ng Pangulong Marcos. Di umano mga tambay. Ayon po rito kay Attorney Enzo Recto mga katambay. Ganon din po. Nakikitaan po nila dahil nagpunta po siya sa West Philippine Sea at ang pinupunto niya, ang Vice President ay hindi rin nagsasalita mga katambay. At lalo daw po sa DepEd na hindi po nagagampanan ng Vice President ang pagiging Secretary ng BP Sara bilang Secretary ng DepEd. Paano po kaya hindi nagagampanan? Yung lagi pong number 1 yung ahensya niya. Pagka sinervey po, laging number 1. Daig pa po yung Office of the President sa survey ng Secretary o ng ng DepEd, mga tambay, ng education natin. Samantalang dito sa mga vlogger din po pala ito si Attorney Enzo Recto mga tambay. Doon po sa mga vlog niya. Ganun po. Ganun lang po kababaw ang kanilang dahilan kung paano nila gustong paalisin o patalsikin o pag-resignin sa pagiging secretary po ng DepEd. Mga tambay, napakababaw. Talagang sinasabing, kulang na kulang pa ang ginagawa ng BP Sara sa pagiging secretary ng DepEd. Kulang na kulang pa po yung maging number 1 sa buong ahensya ng gobyerno na number 1 ka. Sino po kaya ang pinakamagaling na ahensya sa kanila? Yung, yung PhilHealth, yung secretary po ng DOJ, ng DOH, yun po yata ang gusto nilang, maging secretary na billion po ang pera na hindi hindi ginagastos po mga tamay. Billion na may mga anomalya. Sino pa kaya mga gusto nilang ahensya na katulad na isang secretary mga tamay? Katulad po ng secretary po sa Lotto na kay rami-rami po anomalya di umano, na kay rami-rami tumatama.
at sila raw ay tumatama at may nangangapital pa. Ganun po ba ang gusto nitong mga ito na maging secretary po ng ating bansa na may mga anomalya? At ganun din po ang ang mga anomalya po sa Kongreso di umano at sa Kamara na talagang may mga extraordinary di umano. Ganun po ba ang mga gusto nilang manungkulan sa ating bansa, mga tambay? Yung po ba dapat natin tularan at at sinasabing hangaan yung mga ganong klaseng mambabatas at mga yung mga sekretary natin na naglilingkod sa ating bayan na napakabagal mag-function. Hindi po ba, mga tambay? Hirap na hirap ibigay at ang daming issue. Pati nga yung titulo ng mga lupa natin, kitagal-tagal bago ma-process na ngayon. At ganun din po ang ating mga passport hanggang ngayon, mababagal. Pati po ang ating mga plaka ng sasakyan, hindi pa rin matapos-tapos. Di po ba? At marami pang mga problema ang bansa na katulad na ng airport na naging worst airport. Tapos hindi rin po nakikita nitong mga, mga tao na ito, yung napakataas ng krimen ng ating bansa at napakataas na po ng droga na talagang nagbabalikan na po mga adiksyon, di po ba? At yung sinasabing krimen, lalo sa Metro Manila, na number 1 na pinakamataas na krimen sa buong Southeast Asia. Ganon din ang Quezon City. Pero hindi po nila nakikita yon. Na nakikita lang nila pag resignin si BP Sara, mga tambay. Na yun po, taong bayan naman po nakakita ng mga ginagawa po nila eh. Taong bayan. Tayo po nakakita kung paano po sila performance sa ating bansa, kung paano po sila maglingkod, magtrabaho sa ating bansa. Nakikita natin. Lalo ang sinasabi nilang magaling na pamahalaan ngayon, yung pangarap ng bigas, hindi nga maibigay. Yung pangarap, isa lang yun. Napakaraming pangarap. Tapos, sasabihin mo sa mga Pilipino, ito yung pinakamagaling na presidente na yung pangangailangan ng mahirap, hindi mo nga matugunan. Di po ba, mga tambay? Yan lang po, mga tambay, ang ating maiksi o napahabang komento dito po sa rally na talagang sinasabing Sara resign. Yun ang mga tambay. Muli po, salamat po sa naagusto po ng ating napakalit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Muli po, paalam po. Bye-bye!